Hello! Magandang araw po muli. Alam kong excited na kayo sa panibago nating kabanata. Simulan na natin. Wife, sandali. Dahan-dahan naman sa paglalakad. Bakit ka ba nagmamadali? Tanong ni Marlon habang malalaki rin ang mga hakbang na sinundan si Amaya palabas ng dungeon. Ngunit imbis na sagutin siya nito, nakita niya itong nagsusuka ng makalabas na sila. Nag-aalala na inalalayan niya ito. Wife, okay ka lang ba? Nagtataka siya dahil kanina mabuti naman ang pakiramdam nito. Bilib na bilib pa nga siya dahil sa katapangan nito. Tangina Marlon, sabihan mo naman ang mga tauhan mo na maglinis sa loob ng dungeon. Ang baho, parang patay na daga ang amoy ng dungeon mo. Kaya ngang dungeon mo lagi kong inaamoy dahil sa lahat ng dungeon sa iyong mabango. Namumulang hinagis ni Amaya ang sandalyas na suot niya sa asawa. Ngunit hindi nito tinamaan si Marlon dahil mabilis itong nakailag. Marlon, seryoso ako. Ang baho ng dungeon mo. Nairitang sigaw ni Amaya na makita na tumatakbo si Marlon upang iwasan ang mga bato na hinahagis niya dito. Bakit ka kasi pumasok kung alam mo naman palang mabaho? Sana nagpaiwan ka na lang dito sa labas kanina. Sagot rin nito. Yun na nga ang rason kung bakit hindi ako nagreklamo kanina Dahil alam ko, hindi ka papayag na isama ako sa loob. Sigaw niya habang hinahabol si Marlon. Malapit na sila sa tabing dagat sa kakahabol niya. Parang iiyak si Amaya. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang patulan ng pangiinis ni Marlon. Gustong gusto niyang inisin ito. Ngunit siya pa ang unang nainis. Wala pa sana siyang balak na sabihin dito na buntis siya dahil gusto niyang i-surprise ito mamaya. Kanina bago sila pumunta dito, alam niya nang buntis siya dahil nag-pregnancy test siya sa loob ng bathroom habang naliligo, ngunit gusto niya nang makaganti at makitang inis sa mukha ni Marlon. Marlon, kapag hindi ka lumapit dito, habang buhay ka na talagang hindi makakalapit sa anak mo, inis niyang sigaw. Love, pareho nating alam na hindi ako kayang tiisin ni Caleb. Daddy's boy yun Nakangsing sagot ni Marlon, dahilan upang lalong mainis si Amaya. Akala siguro nito si Caleb ang ibig niya sabihin. Okay, ayaw mong lumapit? Sige, huwag mo akong sundan ha. Yumuko siya tinimas ang tiyan at saka idinagdag. Baby, aalis na tayo. Iwanan na natin si Daddy. Sabay irap kay Marlon at mabilis sa tinungong sasakyan na kasalukuyang nakapark sa hindi kalayuan. Baby, totoong buntis siya? Buntis ang asawa ko? Tila naman nahimasmasan si Marlon nang makitang pagbaki ng sasakyan niya na kasalukuyang asawa niya nagmamaneho. Excited siyang tumakbo papunta sa kanyang sasakyan. Love, wait! Papasukin mo ko! Malakas ang kanyang pagkatok sa tinted window ng red Audi R8 niyang sasakyan. Ngunit walang plano si Amaya na pagbuksan siya. Mabilis niyang hinarangan ang harapan ng kotse. Ngunit hindi pa rin huminto si Amaya. Umatras lang ito at muling iniliko ang sasakyan upang maiwasan si Marlon na nakaharang sa daraanan niya. Love! Sigaw niya nang iniwasan siya ng sasakyan. Ilang sandali pa, usok at alikabok na lang ang naiwan kay Marlon. Shit! Napamura si Marlon sa sarili. Nataranta siyang naghanap ng masasakyan upang habulin ang asawa niya. Tamang-tama naman at nakita niyang motorsiklo ng tauhan niya na nakapark sa labas ng dungeon. Kaya yon ang sinakyan niya. Ganun ba talagang buntis kapag naiinis? Tanong niya sa sarili. Kung alam lang niya, edi sana nagpakurot na lang siya para naman mabigyan ito ng satisfaction. Mahirap palang asawa niya kapag naglilihi. Hindi maintindihan, masyado bang sensitive. Umiti siya nang malapit niya nang maabutan ang asawa, ngunit agad ding napali sa mga ngiti niya nang biglang nawala ang kotse nito sa paningin niya. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Inikot ng kanyang paningin ang buong paligid na pwedeng daanan ng kotse nito. Ilang sandali pa, nahagip ng kanyang mata ang red Audi R8 na nakapark sa labas ng hospital. Lihim niyang sinundan si Amaya sa loob nang makita niya itong lumabas ng kotse. Hindi muna siya nagpakita. Hinintay na muna niyang makapasok to sa loob ng OB-GYN clinic. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. This is it. Yes! Excited niyang usal sa sarili. Hindi naman papasok ang asawa niya sa loob ng OB-GYN clinic kung hindi to buntis, hindi ba? Kaya ang lakas talaga ng pang-amoy niya. Buntis ang kanyang asawa.
Lihim siyang sumilip sa pintuan at nakita niya itong kausap ang doktor. Kinuhanan na muna ng asawa niya ng sample blood. Ilang sandali pa, humiga na ito sa stretcher bed. Habang sinasagawa ng doktor ang ultrasound, narinig niyang nag-uusap ang mga ito. Nasaan po bang asawa niyo, ma'am? Maganda po kasi kapag dalawa kayong nagpapacheck up. Hayaan mo unggoy na yon. Wala akong balak na isama siya. Lalo lang akong naiinis. Namumulang sagot ni Amaya dahilan upang mapangiti ang babaeng doktor. Mabilis naman na kinuha ni Marlon ang cellphone at ginawa yon na salamin upang makita ang mukha niya. Paano siya naging unggoy? Ang gwapo nga niya eh. Naku ma'am, mukhang si sir nga magiging kamukha ng triplets niyo dahil talagang naiinis kayo sa kanya. Mukhang siya yata ang pinaglilihan niyo. Nakangiting saad ng doktor. Wait, triplets? Hindi makapaniwala na tanong ni Amaya. Mas lalo naman si Marlon. Parang gusto niya nang sumigaw at tumalon-talon sa sobrang tuwa dahil sa narinig niya. Ngunit tinintay na muna niyang sagot ng doktor para kumpirmahin kung pareho nga bang narinig nila ni Amaya. Honestly, 3 amniotic sacs ang nakikita ko sa transvaginal ultrasound mo. Mali yatang bilang mo kasi nasa 7 weeks na sila eh. Pero need mong bumalik dito kapag nasa 10 to 12 weeks ng pregnancy ka na. Diyan pa natin makikitang mabuti ang triplets mo. Sige po Doc, babalik kami dito. Sigurado talaga ako hindi kayo nagkamali. Triplets po talaga ang anak namin. Excited na wika ni Marlon dahilan kay nagulat si Amaya at ang doktor. Bigla lang kasi itong sumulpot sa loob na silid. Inis na bumangon si Amaya mula sa pagkakahiga. Kanina hinahabol niya ito, ayaw pang lumapit. Ang sarap kurutin ng muka, lalo pat nakangisi pa ito habang nakatitig sa kanya. Masaya ka na? Nakakainis ka! Nagmamaktol siyang bumaba sa stretcher bed at nilisan ng silid. Love, wait! Nataranta namang wika ni Marlon. Mabilis nang kinuha ang VIP card mula sa wallet niya at binigay yon sa doktor. Dok, pasensya na. Nandyan ang name ko sa card. Tawagan mo lang ang number na nakalagay dyan. Sekretary ko nang bahalang magbigay sa lahat ng hihilingin mo. I need to go. Kinuha naman ng doktor ang VIP card sa kamay ni Marlon habang malapad na nakangiti. Don't worry sir. Mukhang kailangan mo nga siyang habulin. Take your time sir. Ito nga palang reseta ng vitamins na dapat niyang inumin. Tuwang-tuwa na sagot ng doktor habang nakatitig sa VIP card. Binigay na rin niya ang reseta kay Marlon. Lumabas na si Marlon, ngunit hindi pa rin makapaniwalang mga mata niya habang nakatitig sa card. Ang sino mang magkaroon ng card na to, walang nising kung babayaran kahit saan. Lahat naka-charge sa MW Bank Corporation. Daig pa niyang nanalo sa loto. Biruin mo, simula sa araw na to, libre lahat ng bibilhin at kakainin niya. Sobrang yaman pala ng asawa ng babaeng yun, pusan niya sa sarili. Samantalang mahabang uso ni Amaya, pabalik sa kotse. Naiinis siya dahil si Marlon lang ang natutuwa. Siyempre natutuwa rin naman siya dahil sa wakas natupad ng kahilingan nito na magkaroon sila ng kambal. Kaya lang naiinis siya dahil pakiramdam niya, lugi siya ngayon. Gusto niyang inisin si Marlon ngunit hindi man lang nito magawang mainis sa kanya. Pangiti-ngiti pa ito kapag nagagalit siya. Ano bang gagawin niya para mainis ito? Gusto niyang makitang namumula to sa pagtitimpi ng galit sa kanya. Tapos, sa kanya aamuin. Gusto niya, siya ang naghahabol, hindi yung si Marlon na naghahabol sa kanya. Ano ba to? Ang weird ng pakiramdam niya. Sa tanang buhay niya, ngayon lang yata siya nakaramdam ng excitement na siyang naghahabol kay Marlon, ngunit hindi nito maintindihan ng asawa niya. Love, teka, ano bang ikinagagalit mo? Gusto mo kong saktan? Ito na ako! Hinarangan ni Marlon ang daraanan niya at kinuhang kamay niya upang isampal sa mukha nito. Umalis ka nga sa harapan ko, nakakainis ka. Ayoko nang hinahabol mo ko. Gusto ko, ako ang naghahabol sa'yo. Nainis na sagot kay Marlon. Kanina, hinahabol mo naman ako ah. Bakit naiinis ka pa rin? Sige, ulitin na lang natin. Sagot ni Marlon na lalo kinagalit ni Amaya dahil hindi nito maintindihan ang point niya. Ah! Marlon! Nagpipigil sa galit niyang sigaw. Hindi niya alam kung paano mag-explain. Love, wait! Nautal na tawag niya kay Amaya nang buksan itong kotse sa driver's seat. Ngunit hindi niya ito hinayaang makapasok. Agad niya itong binuhat at pinaupo sa tabi ng driver's seat. Mabilis niya itong nilagyan ng seatbelt bago patakbong umikot sa driver's seat at siyang nag-drive.
Marlon, pwede ba? Hayaan mo na muna. Hindi na natapos ni Amayang sasabihin pa sana nang tinakpan ng labi ni Marlon ang mga labi niya. Hindi siya nito tinigilan hanggat hindi nito nararamdaman ang pagbuka ng labi niya upang gumanti rin sa mga matatamis na halik nito. Mas naging mapusok ang halik ni Marlon nang maramdaman ang pagkapit ni Amaya sa batok niya, hudyat upang lalong laliman niya ang paghalik sa asawa. Kapos sininga silang dalawa sa paglanghap ng hangin nang bitawan nila ang labi ng isa't isa. I love you, wife. Thank you sa pinakamalaking regalo mo. Happy Valentine's. Siniil muli ng halik ni Marlon ang noo ni Amaya. Tila naman natanggal ang inis ni Amaya dahil nakangiti na ito kay Marlon. Happy Valentine's, my love. Ako walang regalo? Kunwaring nagtatampo na tanong niya. Siyempre, makakalimutan ko ba yun? Pumikit ka muna. Nakangiti niya saad sa asawa. Mabilis namang pumikit si Amaya. Ilang sandali pa'y naramdaman na lang niya na may sinuot si Marlon sa daliri niya. Nagmulat siya ng mata para lang magulat na makitang singsing na napapalibutan ng kulay rosas na brilyanting suot ng daliri niya. Wow, love! Ang ganda! Kinikilig niyang wika sabay yakap kay Marlon. Hindi kasi kita nabigyan ng singsing noong mag-propose ako ng kasal sa'yo sa Wales. Sorry, naantalang preparation ng wedding natin. Tatapusin na muna natin itong problema para walang sagabal sa kasal natin. Baka mga babae mo lang ang magiging sagabal sa kasal natin. Pangiinis ni Amaya. Love, ikaw lang ang babaeng kinababaliwan ko. Wala nang iba. Muling hinalikan ni Marlon ang labi niya. Masaya ako at hindi tayo tunay na magkapatid. Dagdag sa sinabi niya. Niyakap ng mahigpit ni Amaya si Marlon. Ako rin, love. Kaya bahala kung after lumabas ng pangalawang DNA result natin, personal tayong pupunta sa Wales upang ipaalam yon sa mga magulang ko nang sa ganon tigilan na nila tayo. Bukas mismo, love, babalik tayong tatlo sa Wales. Pati ako tutulong sa paghahanap ng totoong kuya mo. Sakaling buhay pa nga ito, saad niya kay Amaya. Pakiramdam niya may mali sa mga pangyayari noon kung bakit siyang napagkamala na si Marco. Kailangan din niyang makausap ang alali ni Matilda kung sinong yaya na kasama ng daddy niya noong mga panahon na ipinanganak siya. Teka, paano nga palang problema natin kay Dimir at Cynthia? Tanong ni Amaya. Si Mr. Kim nang bahala dun, sagot kaagad ni Marlon. Isa rin sa dahilan kung bakit gusto muna niyang dalhin sa Wales ang pamilya niya upang pansamantalang masiguradong safety nila. Habang tumatagal, parami ang kalaban niya, kaya dapat niya itong paghandaan. Pagdating ng mansyon, hindi na hinayaan ni Marlon na humawak ng mga mabibigat na bagay si Amaya. Ultimong pagsuot ng bedroom slippers nito, si Marlon ang nagpapasuot sa paa ni Amaya dahil ayaw nito na nahihirapan ang asawa niya. Love, akin ang suklay. Ginawa mo na namang wala silbiyang kamay at paa ko saad ni Amaya. Kakatapos lang nilang mag-shower ni Marlon. Kasalukuyan siyang nakaupo ngayon sa harap ng salamin ng kanilang walk-in closet at nakatayo naman si Marlon sa kanyang likuran habang sinusuklay ang kanyang buhok. Ingat na ingat pa ito sa pagsusuklay ng buhok niya. Sa takot na baka mahila at masaktan siya, ngayon niya palang napansin ang pagiging sweet ni Marlon. Simula nang nalaman nito na buntis siya sa pangarap nitong kambal, mas lalo pa siya nitong minahal. Kanina pa niya inaagaw ang suklay, ngunit ayaw nitong ibigay sa kanya. Love, pwede bang kahit dito man lang, hayaan mo ko na pagsilbihan ka? Sa dami ng sakripisyo mo sa akin noon, hindi pa sapat ang ginagawa ko para makabawi sa'yo at sa mga anak natin. Reklamo ni Marlon. Walang magawa si Amaya, kundi hayaan na lang ang kagustuhan nito. Pagkatapos siya nitong bihisan at suklayin ng buhok, bumaba muna to para ipagtimpla siya ng gatas. Love, inumin mo na muna ng gatas bago matulog. Malambing na wika ni Marlon nang maabutan ang asawa na nakaidlip sa couch. Dahan-dahan naman na bumangon si Amaya nang maramdaman ang pagdampi ng halik ni Marlon sa labi niya. Wife, kailangan mo munang inumin ng gatas para sa babies natin. Kung pwede lang sanang sarili kong gatas ang ipainom ko. Kaya lang, exclusive lang ito para sa mami nila. Nakangising dagdag nito. Namumulang mukha ni Amayang inirapan si Marlon. Bastos talaga ng bunganga mo. Ano mo talaga? Ewan ko sa'yo, nangaasar ka na naman. Malambing na niyakap siya ni Marlon at hinalikan sa noo. Wala kasing pagsidla ng saya na nararamdaman ko ngayon, love. Hindi pa lumabas sa mga kambal na imagine ko ng sarili ko habang sabay natin silang kinakarga.
Kinuha ni Amaya ang baso ng gatas mula sa kamay ni Marlon at agad na ininom yon. Sinasabi mo lang yan dahil hindi pa sila lumalabas. Kung alam mo lang kung gaano kahirap mag-alaga ng isang anak, mas lalo na ngayon at kambal pang hiniling mo. Tingnan lang natin kung uulit ka pa. Tumayo siya at nilapag ang hawak na basa sa dressing table. Malambing naman na pinulupot ni Marlon ang dalawang kamay sa maliit na bewang niya at niyakap siya ng mahigpit, dahilan upang mapaliyad siya. Sinandal niya ang likod at ulo sa matigas na muscles nito sa dibdib at ninanamnam ang sarap ng makulong sa mga bisig nito. Mas lalo siyang napaliyad nang maramdaman ang paglapat ng labi ni Marlon sa leeg niya. Kahit na ilang beses na nila itong ginagawa, napapasok pa rin siya sa bawat tampi ng mga halik nito sa balat niya. Mula sa leeg, lumipat ang labi nito sa labi niya at tumagal doon. Buong ingat siyang binuhat ni Marlon at pinahiga sa kama habang hindi pa rin hinihiwalay ang mga labi nilang dalawa. Binitawan lang nito ang labi niya nang maramdaman na kakapusan na siya ng hininga. Puno ng emosyon siya nitong tinitigan at nakikita niyang namumuong luha sa mga mata nito. Love, bakit? Tanong ni Amaya. Pinahiran ng daliri niyang luha ni Marlon na may pag-alala. Kinuha itong kamay niya at madamdaming din nila yun sa mga labi nito habang nakapikit. Promise me one thing, wife. Kahit na anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, mananatili tayong magkasama at hindi natin hayaan na bitawan ng isa't isa. Ikaw lang at ako magpakailanman. Mahinang wika ni Marlon habang nakayakap sa kanya. I promised, simula ngayon ipaglalabad kita at wala akong ibang mamahalin at papaniwalaan ko hindi ikaw lang. May emosyong sagot ni Amaya. Sobrang kaligayahang niyakap ng mahigpit ni Marlon ang asawa. Pinahiga niya ito sa bisig niya at sinuklay-suklay ng daliri ang buhok hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. I love you, wife. Gagawin kong lahat, huwag lang kayong mawala sa akin. Ang sino mang mga has na kunin kayo sa akin, papatayin ko. Nanilisik ang mga mata niya habang sinasabi yun. Maraming pumapasok ngayon sa isipan niya. Kailangan niyang maganda. Siniil na muna niya ng halik sa noo si Amaya bago lumabas ng silid. Dumaan na muna siya sa silid ng kanyang anak. Naawa siya dahil hindi na siya nagkakaroon ng oras upang ipasyal ito. Napangiti siya na makita kung paano matulog ang anak niya. Talagang nagmana ito sa kanya. Mahilig isiksik ang ulo sa ilalim ng unan kapag natutulog. Muli niyang inayos ang pagkakahiga nito at nilagyan ng kumot. Hinalikan muna niya ito sa noo bago lumabas ng silid. Nasisistema siya ngayon ng paghahanda para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon pa lang, nararamdaman na niyang nalalapit na panganib para sa kanyang mag-ina. Kahit nasabihin pa na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, hindi siya dapat makampante, lalo ng pamilya niya ang nakasalalay dito. Lumabas siya, tinungo ang likurang bahagi ng mansyon kung saan nandoon ang sikretong hideout ng mga team leader ng Black Dragon. Kung titignan, isa lamang itong mataas at makapal na pader, ngunit meron itong time scanner na nakalibing sa lupa at pinoprotektahan ng mga damo. Binuksan niyang maliit na kahon na nakalibing sa lupa para pwesto ang kanyang thumb finger sa time scanner sa loob nito. Agad na nahati sa gitna ang pader upang bigyan sila ng layang makapasok. Muling nagsara ito 10 seconds after niyang pumasok. Sabay-sabay na lumuhod ang Black Dragon matapos siluwang nakahating bulto ng katawan ng master nila. Nakapamewang na humarap si Marlon sa kanila at sa menyas na tumayo. Report, wika niya. Hudyat para sa lahat ng mga team leader ng Black Dragon na maghatid ng balita sa kanya. Unang nagsalita si Lethal Kill, ang inutusan niya upang magpatuloy sa paghahanap ng katawan ni Dimir. Master, ayon sa nakalap naming impormasyon, hindi raw nakremate ang katawan ni Dimir mula sa St. Louis Funeral. Dinala raw ang katawan niya sa Green Hills Memorial Park sa Los Angeles. Kung inyo pong mamarapatin, pwede po kaming tumawid doon at hanapin ang katawan niya. Kung totoo ngang doon siya inilibing. Nahimas ni Marlon ang ilalim ng baba niya. Malakas ang kutob niya na buhay si Dimir. Ang nakakapagtaka lang, bakit kailangan pang dalhin ang katawan nito sa Green Hills? Si Mike Ashlon, anong balita sa kanya? Tanong ni Marlon. Yun din na nakakapagtaka, Master. Buong araw at buong gabi kaming nagmanman sa kanyang mansyon at kumpanya. Ngunit hindi namin siya nakita. Pero nahagip ng katawan niya mula sa CCTV footage ng airport. Posibleng pupuntahan niyang kanyang anak sa Los Angeles. Alamin mo, kung may pamilya sila sa Los Angeles,
May malalim na dahilan kung bakit kailangang itawid niyang anak niya. Muling utos ni Marlon bago binalingan si Scarlet Blade. Itong inutusan niya upang hanapin si Cynthia. Nagtataka siya ngayon dahil maraming sugat sa Scarlet Blade, bagay na nakakagulat dahil hindi pa ito natalo sa mga labanan. Speak, tipid na wika niya. Master, ilang araw po kaming nagmanman. Siya kay naroroonan ni Cynthia at ng kanyang ina. Nagpanggap ang isa sa mga tauhan ko bilang hardinero sa bahay ng mag-ina. Nagkataon na bumisita itong nagangalang Diego at nakilala niyang tauhan ko na miyembro ng Black Dragon. Sa isang iglap, naglabasan ng mga kalaban namin, hindi namin alam kung saan nanggaling. Kulang kami sa paghahanda kaya nasugatan. Enough! Sigaw ni Marlon nagpipigil ng kanyang galit. Punyeta naman, Blade. Ilang beses ko bang sabihin sa inyo na pinakaayaw ko sa lahat ang umalis kayo ng walang paghahanda? Palibasa, masyado kayo nagyayabang sa mga sarili nyo na kaya nyo ng lahat. Na porket isa kayong Black Dragon, wala nang mangangahas na kalabanin kayo. Hindi porket dumaan kayo sa mga madugong training at marami nang napatay ninyo. Napaka-untouchable nyo na. Nakalimutan nyo na bang tao rin kayo? Pagkakamali lang ng isa, pwedeng madami lahat ng kasama ninyo sa operasyon. Hindi ako gumastos ng bilyon sa training ninyo ng ilang taon para lang maging walang silbi dahil hindi nyo naman ginagamit ang mga utak ninyo. Hindi ko to sinasabi kay Scarlet Blade lang ha. Lagi nyong tandaan, lalo na kay mga leader ng team ninyo. Ang kaligtasan ng mga tauhan nyo laging nakasalalay sa mga balikat nyo. Kaya be responsible. Bilang leader, you'll first need to master yourself. Kailangan sa sarili mo palang leader ka na. Paano nyo pamumunuan ng maraming tauhan na nilagay ko sa ilalim ninyo kung hindi nyo rin pala sila kayang protektahan? Baka sa tingin nyo, buhay pa rin kayo hanggang ngayon? Dahil yun sa protection ko. Nakakakilig talaga ang mga tagpo sa pagitan ng ating mga bida. Pero syempre, sa kabila ng labingan at balak na pagpunta sa Wales, hindi nagpaka-kampante si Master Marlon sa nagbabadyang banta ni Cynthia, Demir at Mike Ashlon sa kaligtasan ng kanyang pamilya. At ang aral sa kabanatang ito, ang tunay na lider at pag-ibig ay hindi lang nakadepende sa lakas, kundi sa responsibilidad na protektahan at talagaan ang mga mahal sa buhay sa gitna ng anumang pagsubok. Sundan ang susunod na kabanata.